Action! News Alert! The MILF use force instead of reasoning out. I think we should go back a little into history. Nung mapasama na ang mga Moro sa Pilipinas, medyo gumanda ang takbo ng ang buhay nila. Pero kasama diyan nung dumating ang Hapon, magkasama ang mga Filipinos at saka yung mga Moros lumaban sa Hapon. Pero after the war, di ba? After the war, maraming batas na ipinasa ng gobyerno ng Pilipinas. Meron pa yung sinasabi natin, Quirino Recto colonization of Mindanao. Ibig sabihin, the Philippines is treating Mindanao as a colony. At saka sinasabi pa doon, the ultimate solution to the Moro problem is to settle people from Luzon and Visayas into Mindanao. Then, tumakbo ang panahon hanggang sa 1960. I do not want to mention this one, but in order to strengthen out what is really the correct narrative, then I have to say this. 1968, ano nangyari? Meron massacre sa Corridor. Meron mga trainees dyan namatay. Minasakre sila ng sundalo, Philippine Constabulary siguro yon, pinatay sila. Then, siyempre, that was an eyewitness. I was here in Manila because I was studying in Manila at the time. We even had a rally or demonstration in front of Malacanang sa Freedom Park. Naka 9 days po yun, nandun po kami. Day and night, nandun po kami demonstrating against the massacre of Moro trainees in Corridor. Then after that, dahil sa Corridor massacre, nagiging eyewitness, nagiging eye-opener rather, nung nagkaroon ng massacre sa Corridor. Then after that, nakita ng mga leaders ng mga Moro na talagang wala ng future dito sa Philippine Republic. Then the late Governor Dato' Dugmatalam organized the Mindanao Independence Movement. Pagkatapos niyan po, nag-react po yung mga Kristiyano sa Mindanao, they organized the Ilaga. Yung Ilaga po, ang dami pong pinatay sa amin. Mga tens of thousands of mga Moros na napatay ng mga Ilaga. Pero hanggang this time, wala pong hustisya. So nakikita ng mga Moro na ang laban hindi patas. So hindi sila makapag-argue legally dahil talo sila. So ang nangyari sa Moro, nag-organize sila to defend themselves, ang gagamitin armas kasi doon sila patas. Di ba? So ganun po nagumpisa yan. Until such time, I do not want to mention this one, but it has to be factored in this current discussion. Nagkaroon po ng, aside from yung mga massacres na ginawa ng mga Ilaga sa amin, nagkaroon po ng martial law. Alam ba natin kung ilan ba ang mga massacres nung panahon na yon? Nandito po ang listanan. Halimbawa, ang babanggitin ko lang dito, hindi masyadong marami. June 19, 1971, meron tayong Manila Massacre. 70 ang patay. October 24, 1971, 66 ang patay. Yung sinasabi natin Magsaysay Massacre sa Lanao. Taktakop Massacre, 4 po ang namatay. November 22, 1971. And then Pata Island Massacre, February 1981, 2,000 po ang patay. And then according to government, it's only 750 dead. Patikul Massacre, October 1977, 600 po ang patay. Meron pa patay po sa Malisbong, Palimbang, Sultan Kudarat. More than 1,000 na mga Moro, babae, bata, matanda, pinatay ng sundalo. Hanggang ngayon wala pong hustisya. So, nag-organize po kami dahil ang hindi po, gaya ng sinabi ko, hindi patas ang laban. Kung ang usapan lang ganyan, hindi patas. Patas ang laban kung armas ang gagamitin natin. However, nakikita namin at siguro nakikita rin ng gobyerno ng Pilipinas na hindi magwakas ang gera sa Mindanao kung magpapatuloy yung gera natin. Kaya nung imbitahan ng MILF 1997 na mag-usap para sa kapayapaan, so nag-respond po ang MILF hanggang sa nagkaroon ng ceasefire agreement, and then tumuloy po ang pag-uusap hanggang sa dumating tayo sa panahon ngayon kung saan ang presidente, si President Aquino, nakita po namin ang katapatan ng presidente, may trust and confidence. Kaya po, malayo na po ang inabot ng pag-uusap ng gobyerno ng Pilipinas sa MILF na pirmahan ng Comprehensive Agreement on Bangsamoro, yung Framework Agreement on Bangsamoro, na isulat po ang Bangsamoro Basic Law, nasa Kongreso na po yan, nasa Senado po. Kaya po yan po ang daan patungo po na hindi na natin babalikan
yung nangyari na lahat tayo natalo, lahat tayo biktima. So yun po ang sagot ko po sa the Honorable Senator Cayetano na hindi ho tama yung sinasabi na halimbawa ibinibigyan nyo kami ng kalsada, halimbawa ganyan, ang sinusukli po namin ay armas. Kasi nauna po kami na nagiging biktima. Well, Ganun Chairman, po ang nangyari dyan. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.